ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, ating ihanda ang ating sarili para sa banal na pagdiriwang na ito. Alalahanin at aminin muna natin ang ating mga nagagawang kasalanan sa araw-araw at ito ay ihingi natin ng kapatawaran sa ating mapagmahal at maawaing Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng ating makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, Kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan alinsunod sa iyong kalooban upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat na magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Nang magtagsibol, panahong angkop sa digmaan, pinalabas ni David ang buong hukbo ng Israel. Sa pangunguna ni Joab at ang iba pang mga pinuno, pinuksa nila ang Amomita at kinubkob ang Raba. Si David ay nagpaiwan na sa Jerusalem. Isang hapon, natulog si David nang siya'y magising. Umakyat siya sa bubungan ng palasyo at naglakad-lakad. Mula roon, may natanaw siyang magandang babaeng naliligo. Ipinagtanong niya kung sino iyon. Sinabi sa kanya na iyo'y si Batseba, anak ni Eliam at asawang si Hetiyong si Urias. Ipinakuha niya si Batseba. Sinipingan siya ni David at pinauwi pagkatapos. Dahil sa nangyaring ito, si Batseba ay naglihi, kaya't ipinasabi niya ito kay David. Inutusan agad ni David si Joab at dalhin sa kanya si Urias. Nang dumating ito, tinanong siya ni David, "Kumusta si Joab at ang hukbo? Ano ang lagay ng labanan?" Sinabi pa yon niya kay Urias, "Umuwi ka na at magpahinga pagkat nanggaling ka sa malayong paglalakbay." Lumakad na si Urias. Ang hari ay nagpadala pa ng alaala sa tahanan nito, ngunit hindi pala ito nagtuloy sa kanila. Doon na siya natulog sa may tarangkahan ng palasyo, kasama ang mga bantay. Nalaman ito ni David. Kinabukasan, inanyayahan ni David sa pagkain si Urias at ito'y kanyang nilasing. Hindi rin ito umuwi ng gabing iyon.
bagkos natulog nakasama rin ng mga bantay. Kinabukasan, sumulat si David kay Joab at ipinadala kay Urias. Ganito ang nasa saad. Isubo mo si Urias sa mga kaaway na mabangis. Pagkatapos, umurong ka at bayaan mo siyang mapatay. Nagmanman si Joab sa lungsod ng kanilang kinukubkob at sa gawaing mababangis ang kaaway. Doon nga siya itinapat si Urias. Lumabas ang mga kaaway mula sa lungsod at sinalakay ang mga kawal ni Joab. Napatay ang ilang pinuno ni David kasama si Urias. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan, poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Poon iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ang pagsalangsang ko ay kinilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang nagawa ko'y di mo na nagustuhan. Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Kaya may matuwid ka na ako ay hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masamas na buhat ng iluwal, makasalanan ng ako ay isilang. Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Sa galak at tuwa ako'y puspusin at muling babalik ang galak sa akin. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Magsitayo po ang lahat. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya. Hari siya ng mga abang. Hallelujah, Hallelujah, Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pangaraw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa'y siya nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Uusbong muna, saka uhay, na pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipapagapas sapagkat dapat nang anihin. Sa ano natin ihahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi nga ni Jesus, anong talinhaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng mga puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay, anupat ang mga ibon ay nakapamumungad sa mga sanga nito. Ang salita'y ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinhaga tungkol dito.
ayon sa makakaya ng kanilang pag-unawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinhaga, ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Kung sa ngayon, masasabi nating si Jesus ay taga-probinsya sa isang lupang maunlad dahil sa agrikultura ang bayan ng Galilea. Sa pangkalahatan, isa sa pinakamaunlad na bansa ay ang bayang Israel dahil sa kanilang maunlad na agrikultura. In fact, in our time, it is way advanced compared to us. Halimbawa po, noon pong ako'y mag-pilgrimage sa Holy Land at namasyal kami sa mga farming communities, ang napansin ko, ang mga puno ng oliba, pagtingin nyo sa lupa, ay may linya ng tubig at bawat puno ay may linya, kanya-kanyang linya. At bubuksan lamang nila ang isang switch at lahat ng puno ng olibo ay madidilig. Kaya naman ang dami nilang naaani. Akala ko sa puno lang ng oliba yon. Pero sa iba pong komunidad ng magsasaka na tinatawag na kibbutz, yun pong isa ay sagingan. Pero napaka-organized ng pagkakahilera. At pagtingin ko rin sa lupa, may nakalinya rin ng tubig. At may oras, bubuksan nila yon at madidilig ang plantasyon ng tubig. Kaya naman, ang lalaki at ang gaganda ng saging na kanilang naaani. At gayon din po yon sa iba nirang agricultural products. Kaya naman dahil sa maunlad na agrikultura, ay maunlad din ang kanilang bansa hanggang sa kasalukuyan. Suportado talaga ng gobyerno ng Israel ang agrikultura, kaya sila din ay halos taga-export, lalo na ng mga prutas at trigo sa Europa. Siyempre, nandun din ang maraming source ng olive oil. No? Kung ganito din nga lang tayo sa Pilipinas, maunlad na din sana tayo. Minsan, mapapasana all na lang ako kapag naaalaala ko yung pagbisita ko sa Holy Land. Dahil din base sa kanyang sitwasyon, sabi ko nga, ating Panginoon, ang kanyang background ay agricultural background, ay ito din ang ginamit ni Jesus sa kanyang pangangaral tungkol sa kaharian ng Diyos at kung paano maghahari ang Diyos. Halos sa mga pagbasa natin simula pa noong nakaraang linggo, ang naririnig natin ay ang mayamang simbolo ng agrikultura na ginamit ni Jesus sa pagsasalarawan ng paghahari ng Diyos. Ang talinhaga ng manghahasik, ang tungkol sa binhi, ang tungkol sa iba't ibang klase ng lupa na pinaghasikan ng mga binhi, mga daanan, batuhan, dawagan, at matabang lupa. Ang ebanghelyo natin ngayon ay patuloy pa rin nagsasalarawan ng kaharian ng Diyos at ito ay ikumpara niyang muli sa agrikultura. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Ang binhi ay tutubo, makakadahon, bubunga, mahihitik sa butil, mahihinog at saka
aanihin. Parang nandoon po yung natural na proseso ng paglago ng isang itinanim. Mga kapatid, ano ang sentrong mensahe nito sa atin ngayon? Ang sinasabi lamang nito ay maghahari at maghahari ang Diyos. Kailanman ay di magagapi ng kasamaan ang kabutihan. Ang paghahari ng Diyos at ang kanyang kahurian ay matutupad. Sa ganito, ano ang hamon sa atin? Una, hindi naman tayo pwedeng walang gawin o umasa na lamang. May bahagi tayo sa gawaing misyon. Ito ang dahilan kung bakit siya tumawag ng 12 upang makatuwang sa misyon. Sumisimbolo ng bagong komunidad na kanyang binuo upang siguraduhin magpapatuloy ang kwento ng pag-ibig ng Diyos. Ikinukumpara din niya ito sa binhi ng mustasa dahil mga ordinaryo at maliliit na tao lamang ang unang mga apostoles na pinili niya, subalit noong sila ay lumago, dahil sa Panginoon ay sila ang nagpatuloy ng kwento ng pag-ibig. Sabi nga ng ilang komentaryo, Jesus chose very ordinary people who has a very poor credentials. Mga mangingisda, kolektor ng buwis, meron pang ang rebelde, mga walang matataas na pinag-aralan, mga hindi kilala sa lipunan. Yet, at the end, they became the pillars and gigantic figure of the early church and the early Christian community. Ang pagtawag ng Panginoon ay patuloy din na dapat tayong makibahagi sa pag-aasik ng binhi ng kaharian ng Diyos. Patuloy tayong inaanyayahan at tinatawag ng Diyos sa ganitong gawain tulad ng pagtawag niya sa mga apostoles. Sabi nga sa Ebanghelyo, marami ang aanihin, ngunit kokonti ang mag-aani. Mga kapatid, nakakalungkot minsan dahil nawawala na tayo ng pag-asa at pagsusumikap at kasabay na nawawala na ang ating responsibilidad bilang binyagan. Yung mga attitude na sa paglaganap halimbawa ng kasamaan, halimbawa ang corruption dito sa ating bansa, ay yung sinasabi natin ay wala na tayong magagawa, wala na tayong pag-asa. I think that should not be an attitude of us baptized Christian. Kaya nga po lagi kong nauulit ang sinabi ni Raymond Burke. Ang sabi niya, the only thing necessary for the triumph of evil is for the good men and women to do nothing. Para magtagumpay nga ang kasamaan ay kung walang gagawin ang mga natitirang mabubuting tao. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Sabi nga ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, ang sabi niya, where sin abounds, grace abounds all the more. Kung
nagahari ang kasalanan, mas nagahari ang grasya ng Diyos. Ang ganda po noon. Where sin abounds, grace abound all the more. Uulitin ko po, kailanman ay hindi maghahari ang kasamaan sa kabutihan. Ang kaharian ng Diyos ay magpapatuloy at maiisakatuparan ito dito pa lamang sa mundong ibabaw kung makikilakbay at tatahakin natin ang landas na tinahak ni Kristo at ng kanyang mga apostol. Sabi nga po, bumalik tayo sa basic. Ano nga ang sinasabi ng ating katesismo? As baptized Christian, our role includes 1. Living out faith, reflecting Jesus in actions and words. Sumasalamin po ba ang buhay natin sa katauhan ni Kristo? Pangalawa, sharing the gospel, telling others about God's love. Kahit sa pamilya, sa mga anak natin, naibahagi ba natin ang mabuting balita o ipapasa na lamang natin ito sa school at bahala na mga katikista o dili kaya kung sa Catholic school, bahala na ang mga madre. O ang naririnig ba nating salita ng Diyos kapag tayo ay nakikibahagi sa misa, ay naiibahagi din natin sa iba. At pangatlo, serving others. Showing love like Jesus did. Tumulong at magmalasakit sa mga dukha. Sabi nga, the least, the lost, and the last. Ang mga walang-wala, nawawala, at binabalawala. Basic in our catechism, living out faith, sharing the gospel, serving others. Baptism marks a commitment to follow Christ and be part of His mission. Hindi lamang Kristiyanong KBL, kasal, binyag, libing. Pagpalain tayo ng ating mahal na Diyos. Para po sa maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating mga handog ay kalugdan ng ating mapagmahal na Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayong ang kabanalan ay iyong dulot, kami sumasamo sa iyo't lumuluhog upang kaligtas ay iyong ipagkaloob sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping, hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ni Kristo ng aming Panginoon. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon at tinabot sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapon, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo itong tinapay ang bibigay buhay, itong kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahan laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon naming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan mo at pag-indapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Poon natin at Diyos, buong lugod nating awitin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala at kahinaan. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Tayo po ngayon mga kapatid ay magbigayan ng kapayapaan sa bawat isa. Peace po. Peace. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Narito ang ating Panginoon Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, kaalis ng kasalan sa libutan, mapapalad ang mga ina niya magsasalo-salo sa kanyang piging.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Si Jesus lamang ang dahilan ng pagtitipon. Kaming manlalakbay sa Kanya dumudulog. Si Jesus lamang ang tangi naming handog para sa kapayapaan ng buong sansinuko. Tanggapin mo't gawin tinapay ng buhay, pagkain sa aming kaluluwa at katawan. Tanggapin mo ang alak ng bagong tipan, inuming nagbibigay sa amin ng kalakasan. Purihin ka, Diyos amang lumikha ng lahat. Ikaw ang aming pag-asa at liwanag. Sambahin ka, Diyos amang mapagmahal. Sa iyo kaming lahat ay magdiriwang. Tanggapin mo't gawin tinapay ng buhay, pagkain sa aming kaluluwa at katawan. Tanggapin mo ang alak ng bagong tipan, inuming nagbibigay sa amin ng kalakasan. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Di man karapat-dapat kaming manlalakbay, tanggapin mo ang aming bayang nalang. Sa panalangin
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay, lagi nawa naming maikarangal ang iyong pagpapalang sa aming binibigay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ating pong dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrolcina, monghing banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Kalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo na langis mula sa puno na olibo na binasbasa ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating Healing Bundle sa pagkakamit ang kagalingan mula sa Diyos. Katlo, sa mga nagnanais pong mag-alay ng rosas kay Santo Padre Pio, available po ang rosa sa may extension na main church. Ang pulang rosas ay simbolo ng ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating makahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Maraming salamat po. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pananalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryohan, imahen at dasalan na magpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo natin mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang ating pong banal na misa ay atin ang naialay. Humayo tayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.